papanis ang pagkain. Maraming taong hindi kumakain, nakakakain ng 3 beses. So, yun ang naiisip ko. Kaya sabi ko, chicken. Yun lang. Kasi imagine ninyo guys, mahirap ang buhay ngayon. Mag-over ka sa budget ngayong Pasko at saka bagong taon. Ngayong 2023, isipin mo yun. Pagdatong ng January, back to normal ka na, magtatrabaho, magkakayod ka na. So, kakayod ka na. So, yung perang pinagpaguran mo, uubusin mo lang ba ng ganun? Isang ano lang? Isa o 2 araw. So, mga kanya-kanyang handa naman niya. Kasi sa kaming magkakapatid, kami ng husband ko, po, Hi guys! Welcome po ulit sa aking channel. Disney Malakay po. Simplify Happiness. Simpleng buhay. Buhay na walang arte, less stress. Join me guys sa aking simpleng vlog for today. Isang magandang buhay po sa ating lahat. Ayan, today is bear month na po. So, ayan, December. So, today is December. Ayan, 2. So, ayan, bago tayo magpumasok sa work, tayo po ay, ayan, magbablog po tayo. At ayan, gumagawa tayo ng mga content about financial, budgeting, sa daily vlog. So, ganun yung simpleng nanay po, simpleng buhay. So, ngayon, today is month of December na nga po. So, ayan, dapat yun, nag-iisip, ano na po tayo. So, ako po, nag-iisip na po ako kung ano ba yung aking mga ihahanda kapag itong darating na holiday, December 20, 25, and ayun, yung December 31, December 24 po, yun, yung ating Pasko at saka bagong taon. So, alam nyo guys, yun, kasi pagka ikaw ay nanay talaga, ayun, dapat nag-iisip talaga ng budget. Kasi ako lagi kong sinasadya sa husband ko, huwag tayong mag-aanda ng masyadong marami. Tapos alam mo, mapapagod ka, magluluto, maghuhugas ng mga kaldero. Tapos yung budget mo pa, mahirap kasi hindi mo alam kung ano, syempre, after nung kinabukasan nun, dapat iniisip mo pa rin yung budget mo. Pagtungtong ng January 1, kailangan mo na naman ng yung pang araw-araw na gasto. So, dapat ganun ang natin mindset. Hindi dapat isang araw lang mauubos yung ating budget. So, yun nga, dapat lagi nating iniisip yung kinabukasan. So, naririnig ko yun sa matatanda, yung aking mga tiya na dapat iisipin mo pa rin yung yung kinabukasan. Kung ikaw ay may gagastusin pa rin. So, yun doon sa aking po guys, before kasi, yung aking husband kasi is laking probinsya. Kaya sanay siya doon sa yung malakihang handa, maraming handa. So, ganun yung magluluto, yung gagamit ng mga malaking kawali, talyase. So, ako kasi, laki ako dito sa kumbaga dito sa Manila. So, hindi naman ganun kapag kasi kami naghanda ng family ko, talagang yung enough lang. So, wala kaming mga ganun-ganun. So, kami kasi, parang different kami talaga nung aking husband. So, ganun nga siya, nasanay siya sa ganung handa. So, yung unang anak naming panganay, ayan, yun, birthday at saka binyag, sabay. So, ganun, yung pangalawa ko naman is binyag and then nag-birthday ng yung mga, alam niya na, may mga clown, gano'n, marami, may mga, nag-arkila ng jeep para pumunta lang dito. So, parang, sabi ko sa husband ko, ayoko na ng gano'n, itong huling pagbubuntis ko ng anak ako. So, yun, yung aking kambal, yung aking youngest. So, hindi, sabi ko, magpapabinyag na tayo, pero hindi na kagaya nung gano'n. Kasi, ang hirap, sabi ko, nakakapagod, at ang laki ng budget natin ginagastos, tapos yung ibang mga pagkain naman, inatitira-tira lang, sayang, tapos kinabukasan pa, may utang pa tayo, naguhugas pa tayo ng mga kaldero, bakit hindi natin gawing practical? Nung una, ayaw niya. So, biruin mo, maghahanda ka pa, mga maiinom, biruin mo, ilang case ng beer yung mauubos, diba? Sayang naman, diba? Imbis na magagamit mo pa yung pera, kahit sabihin mo minsan lang naman, ganun kasi ang mga dialogue ng mga iba, minsan lang naman yan, hindi naman araw-araw ganun. Pero yung minsan na yun, syempre, isipin mo rin yung yung pagod mo, pinagpaguran mong pera, mauubos lang sa mga ganun, diba? So, syempre, pag nangganda ka sa bahay, dapat minuman. Pag
O, hindi ko naman nilalahat, although merong iba gano'n na binabudgetan talaga inom, yung pag-inom ng mga alak. Ang hirap ng buhay ngayon, pagpapaguran mo magkano ang isang boteng bilog ngayon, 70 pesos. Pagpapaguran mo, pagpapawisan mo, pauubos mo, iipaguran, 'di ba? Sayang naman yung yung pinagpaguran mo. So dapat kumbaga maging practical na lang, Ganun nga naging kwento namin. So, doon sa aking youngest bunso, parang nagpabinyag kami, and then minauna doon sa fast food yung aking kapatid. Pagdating namin doon, luto na yung one piece chicken, then konting gulay, and then may pahalo-halo pa. So parang naka 5K lang ako noon. Then nasa 15 kami na kumain doon. So wala na akong hinugasang kaldero, wala na akong inintindi na papainumin, 'di ba? Biruin mo naman 'yon. Hangga't hindi tumatayo ang mga manginginom sa manginginom, kailangan mo talagang maglabas ng alak diyan. Imaginin mo 'yun, yung pera mo uubusin doon, 'di ba? Nangingilabot talaga ako pagka ganun, guys. Yung pera na uubusin mo sa alak. Oh my God, 'di ba? So, ganun na, naging practical na talaga ako. Sabi ko, hindi, ayoko. Sabi ko, gusto ko ganun na pag nagpabinyag tayo. Na lang tayo, fast food. So, kambal po yung bunso ko kasi nauna kami doon sa fast food. Nauna yung kapatid ko sa fast food. Doon pagdating namin doon, sinerve na yung pagkain, pinahiram kami ng table. So, ayun na, tapos na. Wala na akong hinugasang kaldero pagdating ko sa bahay. Diba? Ipapagurin lang ako na magugas-ugas sa mga sandok, kaldero, plato, ang dami, diba guys? Kaya nga yung mag-holidays, ganun ino-offer ko sa asawa ko. Sasabihin ko, ganun lang ay handa natin. Isang gulay gulay and chicken. Kasi ang mga anak ko guys, chicken talaga sila. Hindi sila kumakain ng pork masyado. Ayaw nila. So chicken, fried chicken, and then spaghetti kasi habang hinihintay nila yung midnight, nagpapapak yan. And then may fruits. And then kung may seafoods, ganun na lang. So sabi ko sa asawa ko, wag na tayong maghanda ng maraming ganun. Kasi sabi ko, ang mga tao naman may kanya-kanyang handa. So dapat budgetin natin yung pera natin. Kasi usually yung anak ko naman ang sumasagot dun sa sa gasto. So nagsi-share na lang din ako. So kasi nanghihinaing ako dun sa mapapanis na pagkain. Imagine mo yun, 'di ba? Mapapanis yung pagkain. Papanis ang pagkain. Maraming taong hindi kumakain, nakakakain ng 3 beses. So, yun ang naiisip ko. Kaya sabi ko, chicken. Yun lang. Kasi yung anak natin is chicken. And then, tapos, spaghetti. And then, kung gusto niya mag-apretada or menudo, yun. And then, rice. Tapos kinabukasan, initin na lang natin yan. So, parang na-adapt niya na rin gano'n na yun. Tamang handa, tamang handa. Kasi yung husband ko kasi laking probinsya, kaya sanay siya ng gano'n. So, nito yan, lately, nagiging gano'n na siya. Kasi imagine niyo guys, mahirap ang buhay ngayon, mag-over ka sa budget ngayong Pasko at saka bagong taon, ngayong 2023. Isipin mo yun, pagdatong ng January, back to normal ka na, magtatrabaho, magkakayod ka na. So, kakayod ka na. So, yung perang pinagpaguran mo, uubusin mo lang ba ng ganun? Isa o 2 araw. So, mga kanya-kanyang handa naman niya. Kasi sa kaming magkakapatid, kami ng husband ko, wala na kaming parents. So, yung mga kapatid ko rin, parang ganun na rin sila. Yung kanilang yung aking kapatid, ganun na rin, wala na rin. Sila na lang din. So, may mga kanya-kanyang handa naman. Ganun din yung kapatid ng husband ko. So sabi ko, enough lang tayo dito sa bahay. Huwag tayong mag-overflowing ng handa kasi sayang. Doon mapupunta yung ating pera na sana magagamit pa natin. So, ang spirit naman ng Christmas, talagang pinagse-celebrate naman natin is yung birthday naman ng ating butihing Panginoon. Ayan, the birthday of Jesus. So, yun. Hindi mo naman kailangan maging garbo-garbo. Ayan yung aking anak, bumibili ng yung parang mga bote-bote lang na yung parang mga light lang, ganon. So, hindi na yung case. Diyos ko, imagine niyo naman magkano case, diba? Tapos yung mga boteng bilog, ang mahal-mahal. Tapos, yun.
ano lang, just imagine that, parang hindi kasi practical yung magpainom ka ng garbo ngayon, ang mahal-mahal, diba? So, dapat, isipin mo kasi ang hirap ng katawan mo, yung physical na katawan mo, yung mga balikat ko, yan, masakit nga sa kakatrabaho, tapos yun, pauubos mo lang yung perang pinagpagura mo ng gano'n, na isang araw lang, one shot. So, yun, kumbaga, parang naano na rin ng husband ko kahit paano yun, kasi nga magkaiba nga kami ng minsan pagdating sa usapang pera talaga. So but nandun pa rin naman ang respect yun, kung ano yung minsan yung gusto niya, edi sige, inaano ko na lang para yan, wala tayong mga maging gulo or any discussion, kasi mahirap yung ganun about money matter. So lagi ko lang sinasabi sa kanya, yun nga, pag pagtatrabaho mo yan, pagpapaguran mo, so hindi naman practical yung ganun. So yung mga damit naman yan, kasi nung bata kami ganun, pagka Pasko kailangan bumili ng mga bagong damit. So ako parang hindi ko na sinanay yung anak ko ng ganun, kasi pagka ngayon ka bumili ng mga damit ngayong peak season talaga, yung itong season na to, medyo mahal talaga yung mga damit. So parang ang sinasabi ko na lang doon sa mga anak ko, yung pwede pa naman yung damit nyo, hindi siguro pagka mga na yung hindi na tayo holiday, so yung mga peak season, hindi na doon kami bumibili sa yung mga sale na lang ganon. Minsan sila sa online nag-order, sasabihin umorder sila ng ganon. So ganon na lang, unlike before, lahat pati sapatos. So ngayon hindi ganon yung anak ko. So parang hindi sila nasanay ng ganon pagka Pasko tsaka bagong taon, bibili ng mga bagong damit. So siguro yun na iano ko din sa anak ko yung to value yung money na meron sila. Tsaka yun nga, pag nakakapasko sila, pagka Pasko, nakakapamasko sila. Kapag Pasko, ayan, nakakaregalo silang Pasko. Hindi ko ginagalaw guys yung pera nila. So, yung pera nila is naka-save sa kanila yon. So, kanila yon. So, kung may gusto silang bilhin, yun, ini-inform lang nila ako na gagastusin nila yung pera nila, ganun. At, yun, kung may magbibigay sa kanila, yung tuwan-tuwa sila. So, hindi ko naman ginagalaw yun, para may magamit sila. At saka, yun nga, kahit paano, nagiging responsible sila sa paghawak ng pera. So wala lang, naisip ko lang to i-content kasi yun nga, minsan overflowing ng handa, ang daming handa, diba? Tapos magpapagod sa pagluluto, parang hindi practical. So itong birthday na mga gusto kong guys i-share. So yun, dapat maging practical tayo dito sa darating nating 2023 holiday season. So yun, maging wais sa paggastos para sa kinabukasan meron pa tayong gagastusin. So thank you for watching, and if you're new to my channel, don't forget po to like, to subscribe, to share this video, and don't forget po to hit the red button for the notification ng mga upcoming videos. Ang magandang buhay po sa ating lahat.